pwede bang pa-explain natin, ba tayo pag-uusapan ito, Expanded Centenarian Act, ano mga sakop na benepisyo nito at paano sisiguraduhin po na Expanded Centenarian Act na maibibigay ng tama at hindi maantala ang cash incentives at benepisyo sa mga kwalipikadong senior citizen? Alam mo, Miss Annie, ito ay napakaganda sa ating mga kababayan. This is actually signed into law noong February 26, 2024. At ngayon nga, noong February 26 of this year, we started implementing the program. It's 10,000 cash gift benefit to qualified 80, 85, 90, at 95 nung sila ay nag-milestone age ng nitong March 17, 2024. Subalit, dahil ang ating budget inilagak sa atin ng DBM ay for qualified beneficiaries effective January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Sila muna ang unang mabibigyan. Una. Pangalawa, kapag qualified po sila at nag-apply, ay bine-verify po natin yung kanilang mga documents at edad. Pangatlo, sinisiguro nating maibibigay sa kanila in a timely manner at heto po, ang NCSC ang siyang talagang nag-aabot nito sa kanila. Okay. Ma'am, ilang porsyento ng ating populasyon ang makatatanggap nito? At anong paraan ang ginagawa para ninyo po, yung tanggapan ninyo para tiyaking tama at maayos ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng mga senior citizen na karapat-dapat sa benepisyo, lalo na po yung mga nasa malalayong lugar? Naku, Miss Annie, napakaganda ng katanungan na yan. Una sa lahat, yung ating mga tao, nandun sa ibaba, sila ay nakikipag-ugnayan sa ating mga OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, kasama ng ating mga local social welfare development officers. Sila po sa kanila po nanggagaling yung datos at i-verify po natin sa kadahilan ng may mga requisitos ito na basic naman. Pangalawa, heto po ay nakaschedule. So alam natin kung saan na venue, kung kailan sila pwedeng mabigyan. Pangatlo, yung tinatanong niyo po na ilan nga ba sila. Sa taon po ng January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, ang physical targets po natin nasa 275,000 kasama po ang ating mga centenarians. Nung first payout natin, Miss Annie, nakapagbigay na tayo sa more than 7,000 na mga beneficiaries na qualified sila. At itong second payout natin, magsisimula sa linggong ito, meron tayong around 20,000 beneficiaries. Okay. Ma'am, halimbawa, doon sa mga documents nila, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, baka matagalan yung pag-follow up, pagkuha ng mga dokumento. May mga pamamaraan ba na dapat gawin ang inyong tanggapan? Dahil kapag halimbawa, matagal yung pagproseso ng mga dokumento, baka kamatayan na po nila. At bukod dun sa cash incentives, anong dagdag na suporta tulad ng healthcare, social services at welfare programs ay binibigay po alinsunod dito sa Expanded Centenarian Act para mapabuti yung buhay ng ating mga senior citizen po? Okay, unahin natin, itong mga requirements nila, very basic, Miss Annie. So yan ay mga primary ID na tinatawag natin, either a birth certificate ng PSA or NSO, o kaya naman yung PhilSys. Kung wala naman ito, 2 of the basic government IDs, OSCA ID, sabayan na ng iba pang registered ID ng gobyerno. Ito ay hindi naman talaga mahirap, Miss Annie, dahil may ugnayan tayo sa iba pa. Ang ating po mga OSCA at local social welfare development officers, sila po ang nagpuproseso niyan at ibinibigay po sa atin yan. Sabi po sa aming implementing rules and regulations, it takes 66 calendar days bago ikaw mabigyan. Subalit, sa bilis ng aming ginagawa po, noong January, nakapagbigay kaagad tayo ng February 26 onwards. So, hindi naman siya ganun kahirapan. And pangalawa, ang pagpapadala sa aming regional offices, may regional offices kasi tayo. So, hindi talaga kailangan diretsuhan sa amin. Galing ng regional office, may close coordination kami para maiakyat sa central office, magawan siya ng pondo. Pangatlo, ang pinakamaganda ditong balita ay ang pagbibigay din ng caravan of services. Kung mapapansin po ninyo, kapag kami ay nagro-roll out, karamihan yan may kasamang mga
healthcare, kasama doon ang ating mga check-up, geriatric screening, andun din po ang ating livelihood opportunities. So lahat po yan atin pong ginagawa tulong-tulong sa kasama nating mga government agencies.